Good evening, everyone. Our topic for tonight is from the book of Genesis, chapter 15, verse 5 and 6. And he brought him forth a rod and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall they be. And he believed in the Lord, and counted it to him for righteousness. So, dito po yung panahon na si Abram nagdududa sa kanilang sarili na dahil sa katandaan nila ng asawa niya si Sarah at nawawalan sila ng pag-asa na magkaroon ng anak. So, nagkaroon sila ng sarili nilang kaparaanan. Kaya dito sabi ng Diyos na umarap ka sa langit at tumingala ka. Kung mabibilang mo yung between, yun yung magiging binhi mo. So, nagawa ni Abraham, nanampalataya na lang siya, nagniwala siya sa Panginoon. So, minsan kasi tayo, nagiging mainipan tayo. At hindi natin, yung parang sariling kaparaanan natin yung mga naiisip natin at gumagawa tayo ng mga diskarte sa buhay na akala natin yun yung makakapag-satisfy sa buhay natin na matupad yung mga kagustuhan natin. So, kaya dito, sinabihan ng Panginoon sa Abraham, maniwala ka or bilangan mo yung between. Kung mabibilang mo, yun yung magiging binhi mo. Kaya nga dun sa topic natin kahapon na sa Genesis chapter 12, na sinabihan siya na gagawin kitang pansa. So, ibig sabihin, hindi lang isa, hindi lang kaya nangyari yung mga pangako ng Panginoon na hindi lang sa isa akin naging anak nila. So, dito, nung panahon na nag-aalinlangan sila at naisip pa nga nila na sa pamamagitan ni Eleazar yung kanyang kanang kamay, magkaroon sila ng anak sa pamamagitan ni Eleazar. At nandyan pa nga nung panahon na si Sarah, pinasipin niya sa alipin ni Sarah na si Agar para lang magkaroon ng anak. So, yung mga bagay na sitwasyon ay akala natin nakaatang sa ating kamay, kaya gumawa sila ng kaparaanan. Nung panahon na si Sarah, nung pinasiping kay Agar at nagkaroon sila ng anak na si Ismael. At si Ismael, Diyan yung galing ng ang Arab nations. At yung Arab nations, naggaling kay Ismael na anak ni Abraham. Si Hagar, si Sarah, si Ismael at Isaac, naiipit siya sa pagkakataon na kaya sila nag-aaway-away. Kasi minsan pag dumiskarte na tayo sa sariling kaparaanan natin, pero may pangako ang Diyos at hindi tayo makapagantay at gumagawa tayo ng mga diskarte sa buhay, nagiging miserable ang buhay natin. Kasi yung pamilya ni Abraham naging miserable kasi kailangan pa niya palayasin si Agar at Ismael. Kasi yung sarili nating diskarte, hindi tayo makapagantay sa plano ng Diyos, will make our life miserable in our time. And God makes our lives beautiful in His time. Ang Diyos, may sarili siyang plano. Kapag sinundan natin yung plano ng Diyos, nanampalataya tayo sa plano ng Diyos, gagawin niyang maganda ang buhay natin.
in His time. Not in our way, but in God's way, in His time. He makes all beautiful in His time. So, sa katotohanan to, may tatlong rason how to wait on God. In God's promises, let's wait kasi kung pangunahan natin ng Diyos, yung siya mag-guide sa atin. So, let's wait on God because His way is the best way. Let's wait on God because His timing is perfect. Kasi, para kila Abram kahit sobrang late na. Pero, sa chapter 17, nung binisita ng Panginoon sila, sa usapan nila na magiging nations nga itong binhi niya dahil pagpapalain sila dahil si Sarah ay magiging ina ng bansa. Ang mga bayan ay magmumula sa kanya. So, may pagkakataon na natawa lang sa Abraham. Kasi, may mga pagkakataon na nawawalan siya ng pag-asa. Na nagdududa siya sa Panginoon. At sinabi niya sa kanyang sarili, magkakaanak pa kaya isang taong 100 taong gulang na. At si Sarah, 90 years old na. So, sinabi Abraham sa Diyos, bakit hindi lang si Ismael ang magmana ng mga pinangako niyo sa kanya? Sabi ng Diyos sa kanya, si Isaac. Tapos, ang tagal pa na panahon para maghintay. Ang tagal ng paghihintay. Nung 100 years old si Abraham, doon niya palang pinanganak ni Sarah si Isaac. Sobrang late na. Pero sa paningin ng Diyos, and His time is perfect. Yung timing ng Panginoon ay napaka-perfect. Hindi natin pwede pangunahan ang Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na eto na lang yung mangyari. Kapag sinabi ng Diyos na kung ano yung mangyayari, yun yung mangyayari. Hindi yung sariling pananaw natin at panampalatayahan natin. Let's wait on God because His purpose is eternal. Kasi pag naghintay tayo at sumunod tayo sa Diyos, mag-antay tayo sa direction niya at sundan natin yung direction niya, ang purpose niya ay eternal. Kasi pag ang plano natin mababaw lang. Yung kumbaga ang plano ng Diyos ay pangwalang hanggan. Kung ano yung plano ng Diyos sa atin, yun yung masusunod. Kasi generational lang effect nun. Pag sinabing, Abraham, pagpapalain kita at gagamitin kita, yung influence mo generational, thousands and thousands generations. Wait on God because His purpose is eternal. Kaya, kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun yung mangyayari. Yun yung pangako niya. At titiyakin ng Lord na mangyayari ang plano niya. So, let's wait on God's purpose or mga pangako niya sa atin. Matuto tayo magkaroon ng patience. Kasi ang patience ay kaparehas yan ng faith natin. So, yung faith at patience, yun yung